Bakit po? Bakit wala pa si Tanggol? Baka na-traffic lang po. Na traffic? Inakamotor yun ah. Ang lapit-lapit lang nun. Kanina pa yun ah. Sang oras na, wala pa siya. Ang sabihin mo, naglakwat siya. Yari sa akin yung pagdating. Ano yan? Yan. Leroy Chu. Boss. Magandang maga po. Dito po ba nakatira si Leroy Chuli? Dito nga, bakit? Sino ba kayo? Boss, tinawagan ko po kasi siya eh. Sabi niya, bibigyan niya daw kami ng trabaho. Ganun ba? Kayo pala yung mga taong hinihintay niya. Tara. Salamat po. Salamat po. Boss, nandito na po yung mga hinihintay nyo. Magandang araw po. Pasok kayo, pasok kayo. Tuloy. Boss, dala ko po yung calling card na binigay niyo. Teka, parang nakita na ba tayo? Hindi pa po, boss. Baka dun sa araw na nabangga niyo po ako. Baka nga. Teka, bakit may kasama ka? Sino yan? Boss, kaibigan ko po, si Enteng. Nangangailangan din po ng trabaho eh. Nagbabaka sakali lang, baka pwede ko po rin maipasok dito. Gandang araw po. Kailan nyo gusto magsimula? Ngayon po sana, boss, kung po pwede. Kinakailangan po kasi namin ng extra trabaho eh. Yung trabaho na papasukin nyo, madali lang. Magdi-deliver lang kayo ng canned goods namin. Boss, madali lang po pala eh. Pareho lang din po nung trabahong ginagawa ko. Di okay pala, wala problema. Kaya na, ang tanong ko sa'yo, kabisado mo ba buong Maynila? Oo, boss. Kabisado ko po. Lalo na po ang Quiapo. Ang gawin nyo ganito na, simple lang. I-deliver nyo lang yung canned goods, tapos kunin nyo bayad, hatid nyo sa amin. Basta kailangan lang, ingatan nyo lang, ha? At kailangan, i-deliver nyo sa eksakto na lugar. Opo, boss. Kayang-kaya po namin yun. Hindi po kami mapapaya sa inyo. Yun na pare. Pwede na kayo, simula ngayon. Ayun. Ayos, may trabaho na ako. Salamat po. Salamat po, boss. Kumusta? Napadala na ba kagamento natin sa Cebu? Yes, Uncle. It will be delivered tomorrow. Yun naman para dito sa Maynila. Roy will take care of Manila, including the distribution. Huwag ka mag-alala. Huwag mo nang intindihin ang shipment. Ang importante, mapapadala natin ang kargamento at antayin natin ang remittance. Isa pa, matitino ang tao natin. Yun lang. Ipag-ingatan ninyo kasi hindi tayo pwede sumapply sa mga business partners natin. Mapapahiya tayo, ha? Angkong, Magandang umaga po. Gandang araw po. Sino ang mga tao to? Angkong, sila yung mga bago natin tauhan na magdi-deliver ng produkto. Kilala mo? Ito sila? Mapapagkatiwalaan ba ito? Angkong, huwag ka mag-alala. Nakita ko na to, mapakakatiwalaan yan. Saka buo ang loob sa kapalaban. Sigurado ka?
Pagka may humaran, madali produkto natin. Ay, hindi po. Ipaglalaban po namin na patayan yung trabaho. Di ba, Tanggol? Huwag mo kayo mag-alala. Ligtas po sa amin yung produkto nyo. Pinapangako po namin yan. Sige, pakuha ka. Produkto. Ikaw tikim, ha? Kuha ka. Oh, buksan mo. Boss, huwag na ho. Ayos lang ho. Busog pa naman ho kami. Hindi. Tikman nyo para alam nyo kung ano i-deliver nyo. Tikim. Sige natin. Tikim, okay. Imported yan. Okay. Sarap, Tanggol. Lasa imported, Tingnan mo. Hindi lang ako nakatikim ng ganyan, Boss, masarap po. Eh kaya nga mamahalin eh. Primera klase ang Poke and Beans na yan. Boss, magtatanong lang po. Magkano naman po ang ibabayad nyo sa amin kapag na-deliver na po namin yung produkto nyo? Eh, bawat lata na ma-deliver nyo, meron kayong 1,000. Siya, Dibo? Ang laki, Ay, kaya nga mahal nga eh. Mga mayayaman lang nakakabili ng Poke and Beans na yan. Teng, huwag ka na magtanong. Maganda na nga ibabayad sa atin. Baka hindi pa matuloy yan. Boss, sige po. I-deliver na po namin. Kunin mo na yan isang lata, deliver nyo na ngayon. Tapos balik ka dito. Boss, paano po namin malalaman kung saan po namin i-deliver? Ite-text ko na lang sa'yo. Sige po. Bro. Boss, tutuloy na po kami para ma-deliver na po namin to. Sige, pakiingat kayo. Sige pa. Loy, Angkong. sigurado ka? Mapapagkatiwalaan ang dalawa? Ayos to. Yan. Teng, Baka mo. Ingatan natin, gandang trabaho to. Dali lang to. Sa tingin ko naman, mapakakatiwalaan. Huwag sa tingin mo. Siguraduhin mo. Pasundan mo sila. Opo, Angkong. Sundan nyo. Anak, tara. Anak, Papa, kamusta? Nakapag-usap na ba kayo mag-ama ng masinsinan? Opo, Papa. Babalik muna siya sa kanila. Ano? Alis ka na? Kararating mo lang Babalik din po ako. Nag-aalala po kasi yung mga magulang ko eh. Di pa ako nakakauwi. Severino, yung dami yung sasakyan. Ramon, kung papayag ka, ako na lang ang maghahatid sa anak mo. Total, ako naman ang nagdala sa kanya dito. Sige. At ngayong kapiling mo na siya. Kung gusto mo, maaari kitang tulungan ng gabayan siya.
hubugin sa kung anumang nais mo siyang maging. Aba, magandang ideya yan, Olga. Very, very good. Sige, gawin mo habang si Ramon ay abala sa pag-asikaso sa ating mga negosyo. Sige. Olga, tulungan mo siyang makilala niya ang tunay na mundo natin. Gagawin ko, kapatid ko. Kaya na? Maraming salamat po, Sir Ram. Sa Sandimas na kita bababa. Hindi. Mamimili na ako ng mga gamit. Congratulations, ha. Pagpatuloy mo lang yung pinapakita mo. Umpisa pa lang to ng paglalaro natin kay Ramon. Ang dali mapasakay. Bobo pala yung kapatid mo. Aray! Aray! Hindi bobo ang kapatid ko, ha. Tandaan mo yan. Nagkataon lang, mas matalino ako sa kanya. Kaya huwag kang kampante. Binawasan mo lang ang pagdududa niya na ikaw ang anak niya. Ang misyon mo, burahin ang pagdududang yon. Wala. Sisiyo na sa akin yun. Paano ba pag nalaman ni Ramon na hindi talaga ako si Tanggol? Huwag ka mag-alala. Hindi magkukrus ang landas ni Tanggol at ni Ramon. Sinusiguro ko yan sa'yo. Ngayong nahanap na natin ang iyong anak, palagay ko yung panahon na para ibaling mo ang iyong focus sa pagpapatakbo ng ating negosyo. Para sa kanya namang lahat ito, hindi ba? Opo, Papa. Wala na akong rason para maliis ang isip ko sa negosyo natin. Maalala ko nga pala, kumusta yung ating negosyo sa Bilibid? Yan ang isang negosyo na babayaan ko, Papa. Dahil sa paghahanap ko sa anak ko. Eh kung buhayin mo kaya muli, ibalik natin sa loob ang ating operasyon ng mga negosyo. Tatawagan ko ang mga koneksyon natin sa loob para makapasok tayo sa Bilibid. Negosyo at pamilya. Yan ang pinilit kong balansehin nang pinapalaki ko pa kayo. Kaya't ikaw, tandaan mo anak, huwag na huwag mong isasakripisyo ang dalawang yan. At sa palagay ko'y panahon na rin para magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Diyan naman ang anak ko, ha? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, panahon na para magkaroon ka ng asawa. Ang sa gayon, masabi mong may kumpleto kang pamilya. Severino. Tawagan mo naman si Janet, oh. Sabi mo, gusto ko makita si Monique para lalo ko siya makilala. Okay, boss.
po, oh. Nay. Salamat. Oh, Edwin. Ano nangyari sa'yo? Wala lang, Tanay. Huwag niyo na pansinin. Pandagdag kay tatay. Salamat, Edwin, pero kailangan na daw maoperahan ng tatay mo. Magkano kailangan? Lagpas 2 milyon na daw. Kailangan makapag-down na tayo kahit kalahati para makabili na sila ng mga gamit na gagamitin sa operasyon. Kailan daw kailangan yan? Sa lalong madaling panahon, Edwin, delikado na lagay ng tatay mo kapag atakihin na naman siya. Baka mawala na ang tatay mo sa atin. Sige, puntahan natin siya. Anak. Paalis ka na. Dun sa sinasabi mong pagkukuhanan mo ng pera, May nag-alok ko sa akin na sabi niya kahit magkano daw po. Pumayag ka? Ibebenta mo yung katawan mo sa lalaking yon? Ano? Pag-gising ni tatay? May pokpok na tayo sa pamilya natin? Wala akong pakialam, kuya. Nakikita mo si tatay ngayon, ha? Ano, iisipin ko pa yung sasabihin ng ibang tao? Ako gagawin ko lahat para lang maligtas ang tatay ko. Nahawa ka na rin sa tanggol na yan, ha? Wala ka na rin prinsipyo! Kuya, ano ba? Sa tingin mo si Tanggol matutuwa sa gagawin kong to? Katawan ko to, kuya! Ako ang magdidesisyon para sa sarili ko at ang desisyon ko ngayon ay magpaka-practical para lang madugtungan yung buhay ni tatay! tama na, tama na, tama na! Sakit na nga ang tatay ninyo. Away pa kayo ng away! Bakit hindi kayo magkasundo para sa tatay ninyo? Sorry, Day. Sigurado ka na bang sa gagawin mo, anak? Nay, wala naman ibang paraan, di ba? Kung may iba pa ako pwedeng gawin, hindi ko naman gagawin ito eh. Pero ito yung pinaniseta ng pagkakataon sa atin para maligtas si tatay. Day. Buo na ho yung loob ko. Hayaan niyo na. Kayang-kaya ko po yung sarili ko. Mukhang pinapaalalahanan lang kita. Huwag ka mag-alala, kuya. Cargo ko yung sarili ko.
Nay? Ayaw mo lang ba gawin na yun? Mabigat sa loob ko ang gagawin ng kapatid mo, Edwin. Hindi siya dapat umaakot ng ganyang kalaking responsibilidad. Kung tutuusin, dapat ikaw at akong gumagawa ng paraan para mabuhay ang tatay mo at hindi si Mokang. Pero dahil sobra-sobra ang pagmamahal ng kapatid mo sa tatay mo, kahit na alam niyang mali, kahit na alam niyang sa tingin ng mga ibang tao hindi tamang ginagawa niya, gagawin niya pa rin para mabuhay pa rin ang tatay mo. Kaya magtiwala na lang tayo kay Mokang at ipagdasal natin na walang masamang mangyayari sa kanya. Sino mang nangangailangan saan mang galing tutulungan, tawagin lamang ang ating tagapagtanggol. Laban sa mga ganit at sinungaling umanda pagkat nandito na ang ating tagapagtanggol. Sino mang nangangailangan saan mang galing